Muli isang pagbati at happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid. Happy Sabbath po. Welcome po sa ating Sabbath School lesson. Of course, meron tayong bisita. Guwapong-guwapo. Pastor George. Yan. Welcome, mga ating speaker mamaya. Binabati natin ang ating po mga taga-subaybay. Live po tayo ngayon sa Gospel and Music Ministry. And of course, sa atin po nga South Taguig District Youth Facebook page. Kaya marami po ang nanonood sa atin ngayon. At marami ang makikinabang sa atin pong Sabbath School lesson. Ang atin pong leksyon, mga kapatid, ay merong napakagandang paksa. Ang sabi rito, restless and rebellious. Ang ating leksyon ay may kinalaman ito sa walang kapaguran, no? O tinatawag natin balisa at rebelde, mga minamahal mga kapatid. Before we proceed sa atin pong Sabbath School lesson review, tayo po muna yumuko at tayo ay manalangin. Let's pray, mga kapatid. Dakila naming Diyos, kami Ama ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Inyo po kaming tinipon sa lugar na ito upang sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Amin pong hiling ang patnubay ng banal na Espiritu ay aming maranasan. Samantalang kami ay magriripaso at magre-review ng aming Sabbath School lesson. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Yesus. Amen. Ulitin ko, live po tayo ngayon sa atin pong programa. Kaya marami po ang nanonood sa atin. Ang atin pong key text, mga kapatid, kung inyo pong napag-aralan ang inyo pong mga leksyon, ay merong napakagandang binanggit dito. Ang sabi dito, mga kapatid, all of these things happened to them as examples for others, and they were written down as a warning for us, for we live at a time when the end is about to come, mga kapatid. Ang ganda ng atin pong key text, ano? Ang sabi diyan, ang mga bagay na ito ay nangyayari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Ipinakikita dito, mga minamahal na mga kapatid, na yung karanasan, meron ang mga Israelita. No? Nakita naman natin, marami sa kanilang hindi nakapasok sa lupang pangako. No? Yung promised land, it's because of only one sin, ang sabi ng Biblia, lalo ni Apostol Pablo. And it was the sin of unbelief, mga minamahal na mga kapatid. Hebrews chapter 3 verse 19, ang sabi doon, kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. And that's the reason why, mga minamahal na mga kapatid, sa ating leksyon, ipinakikita rito, ito'y isinulat, yung mga nangyari sa kanila, bilang halimbawa sa atin, at ito'y isinulat, ang sabi rito, para maging warning sa atin, babala sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na huwag nating gayahin yung pong mga ginawa nilang mga pagreklamo, mga kapatid, no? Yung mga ginagawa nilang puro paghimagsik laban sa Diyos, sa kabila ng ginawa ng Diyos sa kanilang kabutihan, paglikas, pagtubo sa kanila, at yung pangako na lupang pangako. Ayan, pangako na lupang pangako. Ang atin pong lesson, mga kapatid, kung inyong napag-aaralan, ito'y napakagandang kwento na kung saan ay nakafocus ito sa Numbers chapter 11 hanggang 14. Kung ating makita, mga minamahal na mga kapatid, mayroong kwento dito ng pagrebuilde ng mga tao. No? Pagrebuilde ng mga tao at mabilis na paglimot ng bayan ng Diyos sa dakilang mga bagay na ginawa niya sa kanila doon sa ilang mga minamahal na mga kapatid. No? Kung atin pong napag-aralan at inyo pong naalala ang kwento ng bayang Israel, talagang nilikas sila ng Diyos na may kapangyarihan, mga kapatid. Ibig sabihin, talagang ginagamit ng Diyos ang kanyang power para sila'y mailikas sa kabila ng kanilang matagal na panahong pagkailipin sa Ehipto, mga kapatid. And then, ang sabi sa ating leksyon, mga kapatid, kanilang inaasam-asam sa kanilang mga puso na marating, no, yung kapahingahang ipinangako, yung promised land, mga kapatid. At nangyari na nagkaroon sila ng paghimagsik at nagagalit din sila sa Diyos dahil nainip sila. Kaya minsan, yung pagiging mainipin hindi maganda sa tao. Mga kapatid, ang mahalaga yung pagtatyaga, no? Magtyaga ka, magtiis ka dahil yung ipinangako sa'yo, hindi naman mabibigo iyon, mga kapatid. O di ba minsan sa atin, pagka meron tayong mga kausap, medyo natagalan
Naiinip ka, ang sasabihin mo, uwi na lang kaya tayo, wag na lang tayong tumuloy. No? Hindi lang nainip, nainis pa, no, mga kapatid. Pero kung ikaw naman matagalan, grabe ang sorry, late talaga, traffic kasi. Oh, may mga dahilan. So, dapat ikaw din na pag minsan ikaw ang mauna, matuto ka ring maghintay, no? Magtiyaga, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi dito, gayon pa man, bago nila ito matanggap, yung pong pangakong iyon, nawalan sila ng gana at nagrebelde. Yan, mga kapatid, no? Kaya ang tanong dito sa ating leksyon, sa ating pong introduction, mga kapatid, ano ang ating matutunang mga leksyon sa kanilang pagkakamali habang tayo nabubuhay sa katapusan ng panahon? Ang ganda ng tanong, mga kapatid, no? Anong mga leksyon ang dapat nating matutunan? Anong mga leksyon ang dapat nating makuha doon upang huwag tayong magaya sa kanilang pagkakamali, mga minamahal na mga kapatid? Okay? Kaya nga, ating pag-uusapan dito, mga kapatid, yung mga particular na ginawa nila, mga kapatid. Like for example, sa ating lesson, mga kapatid, dito sa Sunday, meron po sila ditong mga reklamo. At meron naman kasagutan ng Diyos sa kanilang pagreklamo. Alam nyo, mga kapatid, itong mga Israelita, ilang years nga silang naalipin sa Egypt? Ilang taon? Oh, di ba? Ano? 400 years, no? Nasa 400 years ayon sa record ng history, mga kapatid, ay matagal na panahon silang naalipin, mga kapatid. At talagang naranasan nila doon ang matinding paghihirap, mga kapatid. And then, noong naranasan nila yung matinding paghihirap, mga kapatid ko, talagang parang mas gusto pa nilang bumalik nung nandun na sila sa ilang dahil sa masarap na pagkain, Brother Ben? Matindi, ha? Bakit? Kasi nung panahon na yun, mga kapatid, kung ating titingnan, meron na halos isang 1 year, no? O tinatawag nating isang taon, matapos na sila ay makalabas sa Ehipto, ay sila na may umalis, yung bayang Israel, from Mount Sinai, mga kapatid, no? Hanggang doon sa paglalakbay nila sa lupang pangako. At dito nga nangyayari itong tinatawag nating reklamo nila, mga kapatid. Ano ba yung reklamo nila? Siguro, wala kasi tayong projector. Ay babasahin natin itong reklamo nilang napakaganda. Sabi dito, Numbers o mga bilang, Kapitulo 11, ang mga versikulo 4 hanggang 6. Ganito ang ating mababasa. Ang wika pa ay ganito. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nga nagreklamo naman sila. O kaya nagreklamo naman sila, ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Alam nyo, pag mahilig ka sa karne, hanap-hanapin mo yung karne. Naalala ko yung isang matandang miyembro doon sa amin, patay na siya ngayon, si Lolo Demetrio Arsenal. Noong siya na Adventista, ang wika niya, mga kapatid, hindi niya maiwan-iwan ang karne kahit yung aming district pastor doon dahil siya ay vegetarian, Pastor George. Ang panawagan niya, magkaroon tayo ng revival and reformation sa atin pong lifestyle, no? Sa tinatawag nating vegetarianism. Ang sabi niya, alam mo, Pastor, sabi niya, matanda na siya, nanghubag na ang tuhod o ang mga tiils Bisaya pa dahil sa arthritis. Sabi niya, hindi ko talaga maiwan-iwan ang karne. Noong siya anyay na Adventista, kumakain pa siya ng baboy. No, Pastor George, at kapag ka nakaamoy siya ng nilutong baboy, tumutulo ang laway niya. Matindi, ha? Kaya sabi niya, anong gagawin ko nito? Oh? Tumutulo ang laway. Mga kapatid, ang nangyari, ang sabi niya, Panginoon, tanggalin mo ang panlasa ko sa baboy. Niluhod niya ito gabi-gabi, mga kapatid. Noong nawala na ang panglasa niya sa karning baboy, lumipat sa karning baka. Kaya tuwing tanghali ng Sabado, ang sabi niya sa akin, Apo, hindi ko naman talaga siya lolo, nagkataon lang magka-apelyedo kami. No? Sabi niya sa akin, after ng samba, Apo, doon ka magtanghalian sa bahay. Oh. Bakit lo? Anong ulam ba? Baka at kambing. Oh, may kambing kasama. Kaya sabi ko sa kanya, kaya siguro ikaw, lo, ay hirap lumakad. No? Namamaga yung tuhod at yung paa dahil sa
Sa karne, mga kapatid. Talagang sa araw-araw niyang ulam, hindi nawawala ang karne, mga kapatid. Kaya nung nabasa ko to sa ating leksyon, sabi ko, naalala ko yung isang kapatid natin na mahilig sa karne. Ang taong mahilig sa karne, hanap-hanapin ng karne, mga kapatid, carnivorous. Kaya ang sabi dito ng mga tao, kailan pa ba tayo makakatikim uli ng karne, mga kapatid? At ang sabi nila, mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. Matindi ha. Nakakakain tayo ng isda. Nahihingi lang isda, sabi nila, at naaalala ba ninyo ang pipino? May pipino ha. Sa versikulo 6, 5, naalala ba matindi ha. Nanghihina na tayo ngayon. Ang mga sumasabay ang ulam. Di ba? Nung dumating sila doon, ang sabi ng mga tao nagreklamo, bakit dinala nyo kami sa ilang walang pagkain? Di ba ka? Walang pagkain. Nagpaulan ngayon ang Diyos ng mana. Merong mana, wala namang ulam. Kareklamador yun din taon. Pwerte kareklamador. Mga kapatid, ito yung reklamo nila. Kaya ang gusto nila, mas mabuti pa doon sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga masasarap na pagkain. Ang problema mga kapatid, kaya nga dito sa ating PowerPoint na kinuha, ang title, Selective Memory. Bakit? Ang naalala lamang nila, pagka nagkaroon sila ng gutom sa ilang, ang naalala lamang nila, masarap na pagkain doon sa Ehipto. Hindi nila naalala kung paanong paghihirap ang kanilang naranasan doon, mga kapatid. O di ba gayon ang purpose kung bakit inutosan ng Diyos si Moises? Dahil nakikita ng Diyos ng bayan nung sila nailipin sa lugar ng Ehipto, mga kapatid. O di ba ga? Pero ano nangyari? Ang ginawa nila, mga kapatid, mas mabuti pa niya sa Ehipto, masarap ang pagkain. May isdang kilawin, Brother Ben. May tinula, paksiw, prito, at iba pa. Mga kapatid. O di ba ga? At iba't ibang, nakita na nyo? Kaya nga, sabi ni Atidan, meron pala noong pipino. Nagkikilawin sila. Hinahalo yun sa inihaw. O sa kinilaw. Mga kapatid, may pakwan at iba pa. No? Kaya yun ang naging reklamo nila, mga kapatid. Ngayon, si Moises laging taon sa Bisaya pa, no? Laging namamagitan sa Diyos at sa kanila. At ang nangyari, mga kapatid, sumagot naman ang Diyos sa kanila. At yung ipinadala sa kanila ay, anong karne, mga kapatid? Pugo. O di ba ga? Nung dumating ang karne ng pugo, mga kapatid, dumating yan dito sa 18 hanggang 20, mga kapatid. Sinagot ng Diyos. Pero ang naging problema, nagreklamo na naman sila. No? Nagpadala ng pugo, hilaw naman. Mga kapatid, napaka-reklamador, mga kapatid ko. Kaya nga, ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, gayon pa man, mayroon silang particular na alala at naalala nilang kumain ng masarap at libre sa Ehipto. Ngunit, ang sabi dito, nakalimutan nila ang tungkol sa mahirap nilang pagkalipin. Binigyan sila ng Diyos, nung sila nagreklamo, binigyan sila ng Diyos ng karne hanggang sa lumabas sa iyong mga ilong. Nainis na siguro ang Diyos ito, napaka-reklamador. Nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos ng pagtubos sa kanila. Reklamo pa rin ang reklamo. No? At yung isa sa katangian na namana ng mga kapatid, doon sa Israel, yung pagiging reklamador. No, mga kapatid? Reklamador. At ang sabi dito, mga kapatid, nagtalaga rin siya ng mga pinunong makapagpapahupa sa mga tao at palubagin ang kanilang pagrebelde sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, kapag humaharap si Moises sa Diyos, lagi niyang sinasabi, kailan mo pahirapan o kailan mo pahirapan itong bayan na ito. No, mga kapatid, hirap na hirap. Kapag ganong kadaming tao, ikaw lang nag-iisang leader, hirap na hirap. No? Meron nga itong pastor na nagsabi dito, mas maigi pang mag-alaga ng 1,000 na baka.
kaysa 10 tao matitigas ang ulo. Mga kapatid. O di ba ga? Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, kay Moises, pumili ka ng mga leader na pwedeng manguna na kasama mo. No? 70 piraso o 70 ka mga tao, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, tuloy-tuloy natin para may makadagdag si Pastor mamaya. Sa pagdating sa naghahangad sila ng pamumuno, alam nyo, nung narinig ni Moises, ni Aaron at ni Miriam itong ginawang pagpipili ng Diyos ng mga pamumuno, nagselos itong dalawa. Oo, nagselos yung dalawa. Baka mawalan sila ng leadership o mawala yung kanilang pamumuno sa kanila. Kaya nga kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, parang sinisipan ni Aaron at ni Miriam yung pag-asawa ni Moises kay Sephora, no, na hindi Israelita. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dito, yung 70 elders na tumulong kay Moises na mag-lead sa mga tao ay nagkaroon ng jealousy sa puso ni Aaron and ni Miriam. And they were afraid, mga kapatid, of losing their leadership. O takot sila. Kaya nga yung iba, mga kapatid, meron din ganong ugali minsan, no? Ayaw nilang matanggal sa pagka-elder. Gusto nila sila ang head elder habang buhay, mga kapatid. Kaya nung matanggal sa pagka-head elder doon sa Bicol, yung isa, pinatanggal yung isang bubong na dinonate niya. Dahil hindi na si elder pinatanggal. Nung ibinalik pagkasunod na ay pinabalik niya ulit. Iba kabit. Mga kapatid. Di ba ga? Kaya yun ang nangyari, nagkaroon ng jealousy, mga kapatid. At ang sabi dito, therefore they used Moses' marriage with a foreigner as an excuse to claim a position that did not correspond to them, mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has He not spoken through us also? Sabi nila, ang Diyos lamang ba'y nakipag-usap kay Moises? Hindi ba siya nakipag-usap din sa atin, mga minamahal na mga kapatid? Kaya nga alam nyo ba, no, nagkaroon ng reklamo doon sa kay Miriam at kay Aaron, pinatawag sila ng Diyos Di ba? Pinatawag silang tatlo at makipag-usap ang Diyos. At nung nakipag-usap ang Diyos, mga kapatid, tinanong sila ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi baga ang Diyos pumili sa inyo lamang ng isang propeta na kanyang susuguin at kanyang kakausapin, mga kapatid. At mula noon, mga kapatid, ang sabi rito, mga kapatid ko sa ating leksyon, mga kapatid, si Miriam nagkaroon ng ketong. Ano ba yung ketong? Di ba nakakahawa? Pinalabas siya sa kampo, sa bayan, ng 7 days. Di ba mga kapatid? Iyon ang naging resulta, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, nang ang ulap ay lumayo sa tolda, si Miriam ay naging kitongin na kasimputin ng niebe. Tiningnan ni Aaron si Miriam at nakita na ito'y kitongin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi rito, mga kapatid, si Moises nandun pa rin yung kanyang, actually, kung inyong titingnan, mga kapatid, si Moises, ang description sa kanya, isang taong maamo, higit kaysa lahat ng tao o lalaki sa ibabaw ng lupa. Di ba napakaganda, mga kapatid, ano? Kung ang tawag sa'yo, di lang amo, yung amo kasi sa Bisaya, iba yun amo, no? Pinakamaamo ang mukha, yung pagkatao, no? Ang sabi dito, ang lalaki kang si Moises ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nun, bagaman nasaksihan niya yung jealousy ng dalawa niyang kapatid at nagkaroon ng ketong si Miriam, mga minamahal na mga kapatid, unang-una ay kinilala kaagad ni Aaron na nagkasala sila. Ang tawagan ni Aaron kay Moses, Panginoon, sabi niya, huwag mo kaming parusahan sapagkat gumawa kaming may kahangalan at kami ay nagkasala. O di ba ga? Hindi pala maganda yung lagi kang nagsiselos at after mo yung tinatawag nating posesyon, mga kapatid. Kaya nga, kung anong ibibigay ng Diyos na posesyon sa iyo sa church, ay tanggapin mo. Kung wala namang ibigay, o di, huwag mong tanggapin, wala namang binigay. No? Kung saan ka ilalagay sa anong posesyon sa iglesia, mga kapatid, dapat hindi tayo nagre-reklamo. No? Kumbaga, tanggapin mo na merong kagalakan sa puso dahil isa ka sa inappoint ng Diyos para sa kanyang gawain. Okay? Kaya nga, mga kapatid, kung inyong titingnan, mga mahal na mga kapatid, si Moises
ay talagang sa kabila nung jealousy ng naranasan nung ginawa nung kanyang dalawang kapatid, idinalangin pa rin niya sa Diyos. Napakabuti mga kapatid, no? Ang sabi ni Moises sa verse 13, at tumawag si Moises sa Panginoon, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinakikiusap ko sa iyo, mga kapatid. Di ba ga? Meron na ba kayong karanasan sa inyong mga kapatid? Nasalaman ha, nagkaroon kayo ng kaaway ng iyong kapatid na ipinag-pray mo, nagkasakit, pagalingin. O kaya ipinag-pray mo, Panginoon, mabuti naman nagkasakit siya, kunin mo na sa Panginoon. No? Hindi ko na siya kailangan. No? Na-high blood ako pag nakikita yung mukha niya. Oh. Mayroon bang gano'n na kapatid? No? Si Moises, mga kapatid, pinakikiusap niya sa Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, ng aking kapatid. Pinakikiusap ko sa iyo. Wow! Mga kapatid. Di ba napakaganda pag gano'n ang kapatid mo, bagaman nagkasala, nandoon pa rin, pinag-pray pa rin niya, pagalingin. Eh kung tayo kaya nandoon, ipag-pray kaya natin na pagalingin o ipag-pray natin na lumala ang karamdaman? Mga kapatid, at nang mamatay na. Oh, sa Bisaya pa nga, pag nagkasakit, mirisi, mirisi. Oh, di ba ganon? Oh, no, sa Bisaya pa, mga kapatid. Di ba? Tuwan-tuwa pa, no, mga kapatid, di ba? Ganon yun ang nangyari, mga kapatid. Kaya nga, kung ating titingnan, mga kapatid, ang sabi rito, ang pagpintas sa pamumunong itinalaga ng Diyos ay mapanganib. Pagpintasan mo yung pamumunong itinalaga ng Diyos, mapanganib yun. Kaya nakita ninyo, may mga taong nagrebelde sa atin. Di ba? Kilala nyo yung mga nagrebelde sa atin. Mga pastor natin, minumura. Yung ating mga ordained pastor, tinatawag na kung ano-ano, nakadroga, kung ano-ano pa. Yung iba, namatay na. Yung iba, na-stroke. Ano pa nangyari, mga kapatid? Bakit? Mapanganib kapag ka ang itinalaga ng Diyos na mga leader sa iglesia ay pipintasan. Bakit? It was God, it is God who appointed them, mga kapatid. Di ba ga? Kaya mahirap yun. Tapos pag nakataligod ang pastor, mumurahin. Nako, mag-ingat tayo dyan. Mga kapatid, siraan. Huwag ganon. Sabi ng ating leksyon, mapanganib yan. Ang sabi pa nga sa ating leksyon, buti na lang, natauhan sila. O sana matauhan tayo, ano? Nagsisi si Aaron at namagitan para sa kanyang kitunging kapatid. Walang duda na mas makapangyarihan ang pamamagitan kaysa pagbabatikos. Kaya sa mga kapatid, pag may narinig kang pagpipinta sa ating mga leader o pagbabatikos, huwag mong dagdagan. Mamagitan ka. Bakit? Sabi ng Biblia, it is very dangerous, mga kapatid. Napaka-delikado, mga minamahal na mga kapatid. And then, tuloy tayo. Ang sabi dito, mga kapatid, huwag nawang tumuon sa isang sundalong kinilala ng Diyos na sinugo ng Diyos upang magdala ng espesyal na mensahe sa sanlibutan at gumawa ng espesyal na gawain. Marahil hindi palaging nakikita ang kasakdalan sa hakbang ng mga sundalo ni Kristo. Ngunit, ang kanilang pagkakamali ay hindi dapat makahimok sa kanilang mga kasama na sabihin sa kanila ng nakakapanghina, kundi ang mga salitang nakapagpapasigla at matulungan silang makabalik sa nawalan nilang katwiran. Kaya nga pagka may mga nakita kay pagkakamali, pagkukulang ng mga leaders, hindi dapat pintasan, hindi dapat tirahin para lalong manghina, kundi tulungan nyo na lumakas. Mga kapatid, tulungan nyo na makatayo, tulungan nyo na magampanan, hindi yung pag hindi kaya, isirain. No? Pag hindi kaya ay pintasan. Wala ka palang kwentang leader, bumaba ka dyan. Ako ang papalit. Ay, parang hindi maganda. Mga kapatid, hindi maganda, wag ka doon. No? Mga minamahal na mga kapatid. Tayo mga sundalo ni Kristo, mga minamahal na mga kapatid, meron tayo kanya-kanyang kahinaan. Sabi nga ni Apostol Pablo, magtulungan kayo sa isa't isa, magdalanginan kayo sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa, magpalakasan kayo sa isa't isa. Ay, napakaganda, mga kapatid. Okay? Napakaganda. Then, tuloy tayo. Dumating yung tinatawag nating dissatisfaction at yung tinatawag natin, mga kapatid, na rebellion. Ito yung panahon, mga minamahal na mga kapatid,
yung pagkayamot, no? Pagkayamot at rebellion, na kung saan ay, ang sabi dito mga kapatid, na ito ay halimbawa ng partikular na alaala nila at nakalimutan nila ang pagtawid sa dagat na pula, ang tubig mula sa bato, ang pinatamis na mapait na tubig. Ito yung mga karanasan mga kapatid, na kung saan ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. O di baga ang dagat, nahati, nakadaan ngayon, nakatawid yung mga Israelita. At pagkatapos noon, mga minamahal na mga kapatid, nung sila'y nakarating sa ilang, nagreklamo sila dahil uhaw na uhaw sila, walang tubig. Pero, ang naging problema, ba't mo pangungunahan ang Diyos na higit nakakaalam sa iyong pangangailangan? Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang lugar na hindi ka, o sa lugar na kung saan mapapabayaan ka. Mga kapatid. O di ba naalala ninyo, nung sila nakarating sa lugar, sa ilang, ang sabi nila, napakawawalan tubig, mabuti pa sa Ehipto, sagana sa tubig. Kanina, sagana sa isda. Pakwan, milon, pipino. Ano pa ba yun? No, mga kapatid. No? Tapos ang Diyos, nag-utos naman kay Moises, sa sobrang reklamo ni Moises, imbis na bungkulon, hinampas ng perting kusuga. Mga kapatid. Pinalo ni Moises. May tubig na lumabas. Dumating ulit sila sa isang lugar na nauhaw sila, yung tubig na mapait, pinatamis ng Diyos. Mga kapatid. Isa napakagandang leksyon, mga kapatid ko. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, huwag natin siyang pangunahan. Higit siyang nakakaalam sa lahat ng pangailangan natin kaysa atin, mga kapatid. Meron ngang isang kulpultor, mga kapatid. Ito, tunay na istorya. Taas ngang kamay sa mga kulpultor natin, mga literature evangelist, Sister Linda, Sister Raquel, at silang dalawa lang. Ayan. Mga kapatid. Merong kulpultor, mga kapatid, 10 sila sa isang grupo. Silang 10, mga kapatid, siyam nakabinta na, may mga report na at nakakakain na. Itong nag-iisang taong ito, mga kapatid, walang binta kahit isa. Alam nyo, inaalok siya ng pagkain ng mga kasama niya, ayaw niya, nahihiya siya, wala siyang ambag. Mga kapatid, alam nyo, mga 2 linggo na ito, 1 buwan, hating gabi ng gabi. Wala namang hating gabi ng tanghali, ano? 12:00 ng hating gabi, nagtaka yung kanilang mga kasama. Ito'y kasamahan ng aking former na professor. Nagbihis itong kapatid na ito, mga kapatid. Nagtaka sila, basig sa Bisaya, pagidaman ba? No? Nagbihis, naka-long sleeve, tapos nag-necktie, naka-Amerikana. Sinundan nila, saan kaya pupunta ito? Dala-dala yung mga libro, isang bag, mga kapatid. Sinusundan lang. Siguro, giamat-amat ba, gidaman siguro. Kasi hating gabi ng gabi, na 12:00 ng hating gabi. Mga kapatid, sinundan nila. Saan kaya pupunta ito? Nagtawanan itong mga kasamahan. Alam nyo mga kapatid, napahiya itong mga kasama? Alam nyo kung bakit? Pumunta siya doon sa simbahan natin. At nung siya pumunta doon sa harap ng pulpito, mga kapatid, nilatag niya lahat ng libro niya. Nagpatira pa siya. Ang sabi niya, Panginoon! Bakit mo ako dinala rito kung iyo pa ang pagugutuman? Alam kong meron kang layunin sa akin kung bakit dinala mo ako rito. Narito ang mga aklat mo, sabi niya. Alam niyo mga kapatid, habang nagpipray itong isang kulpultor na umiiyak, hiyang-hiya sa sarili yung mga kasamahan. Akala nila, natutulog ba? Tapos biglang nagising. Yung anong tawag doon? Naalimpungatan lang. Tapos nagbihis pumunta. Akala nila magbibinta. Alam nyo mga kapatid, kinabukasan, yung lahat ng libro na nakalatag sa harap ng pulpito, binili ng isang Amerikano. 180,000 cash. Kita nyo mga kapatid. Ito, true story. Nakita ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. Ang Diyos,
higit siyang nakakaalam kaysa atin. Kung naramdaman nating meron tayong pangangailangan, ba't hindi natin ipabatid sa Diyos, ipaabot sa Diyos? Di ba ang sabi ng Biblia? Anong sabi ng Biblia? Ilagak ninyo sa Panginoon ang lahat ninyong kabalisahan at siya'y nagmamalasakit sa inyo. Imbis na magreklamo tayo, imbis na ating pintasan ng mga leaders, imbis na tayo'y lalapit sa Diyos, ang ginagawa natin, kung ano-ano mga pagreklamo. Hindi baga mas maganda, mas madali, mas masaya, mas magaan na ilapit natin sa Diyos ang mga bagay na ito. Ito isang napakagandang leksyon na nakukuha natin dito. Imbis na magrebelde tayo, lumabas sa iglesia. Tapos siraan ng iglesia ang bayan ng Diyos na banal, mga kapatid. Imbis na gayon ang gawin, ay dapat lalo natin tulungan ng iglesia, dapat lalo natin tulungan ng ating kapwa nang hina sa pananampalataya. Ipag-pray mo, imbis na yung pintasan. Mo, diba mga kapatid? No? Kaya yun ang nangyari, nagkaroon ng tinatawag nating pagkayamot sila mga kapatid at rebellion. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, nag-utos itong si Moises ng 12 ka mga kabataan, hindi kabataan, mga lalaki. At isa na doon si Caleb na naging leader at si Hosias. Alam niyo ba yung si Hosias, yan yung dating pangalan ni Josue. Okay? Hosias. Sabi dito, siguraduhin natin, mamali tayo. Yan mula sa lipin ni Ephraim na si Hosias, na anak ni Nun. At ang nagtawag sa kanya na Josue, si Moises. Sa verse 16, ang sabi dito, ito ang pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang lihim na siya sa atin ang lupain, yung lupang pangako na kanilang pupuntahan. Sabi ni Moises, puntahan nyo nga, tingnan ninyo kung maraming tao, tingnan ninyo kung kaya ba nating lusobin, tingnan ninyo kung malalaki ba ang pader, tingnan ninyo kung marami bang pagkain, tingnan ninyo kung gaano sila kadami para alam natin kung paano silang lusobin. Ang sabi ni dito, mga kapatid, at tinawag ni Moises na Josue, si Hosias na anak ni Nun. Diba? Yun si Josue, mga kapatid, no? And then, mga minamahal na mga kapatid, nung pagbalik nila, merong bad news. Mga kapatid, una, ang sabi nila doon, mga minamahal na mga kapatid, yung gatas at pulot, ito nga ang bungang yun ay may dala sila. Ang sabi nila, nandun nga yung pangako ng Diyos. Ngunit, ang sabi nila, mga minamahal na mga kapatid, merong malalakas na mga tao, matataas ang pader at malalaki. Ang sabi nila, mga kapatid, ang Amalekita ay nanirahan sa lupain ng Negev, halos sa palibot noon, mga kapatid, mga kaaway. Kaya nga ang sabi, mga kapatid ko, sabi nila ni Caleb, ating akyatin agad at sakupin, sapagkat kayang-kaya nating pigilin iyon. Ang sabi ni Caleb, ang problema, itong 10 nagreklamo at yung ibang tao, ang sabi nila, hindi natin kaya. Mga minamahal na sabi dito, malalaking tao ang naroon at nakita namin doon yung mga higante. Yung mga Nephilim, no, mga kapatid. At ang sabi dito, kung ikukumpara tayo doon, para tayong mga tipaklong. Okay, mga malalaking mama mga kapatid. No, ang sabi pa nga dito, mga minamahal na mga kapatid. No, parang mga tipaklong ang tawag, mga kapatid, kung ikumpara doon. So nagkaroon ng bad news, mga minamahal na mga kapatid. Ang naging problema dito, mga kapatid ko, kung ating titingnan, nakalimutan nila na ang Diyos ang kasama nila. Mga kapatid, iniisip nung napakaraming tao na hindi natin kaya dahil marami sila, mga malalaki sila, tayo maliliit. At ang sabi nila roon, mga minamahal na mga kapatid, mas marami sila. Pero nakalimutan nila, ang Diyos ang kasama nila. Mga kapatid, ang Diyos ang gumabay sa kanila. Nakalimutan ba nilang nakalikas sila mula sa Ehipto? Hinabol pa nga sila Pero ang Diyos gumawa ng mirakulo. Nakatawid sila sa dagat nung hinati, mga kapatid. Nalagas ba sila? Namatay ba sila? Hindi sila namatay. Ngayon, malapit na sa lupang pangako, mga kapatid. Kaya nga, the reason why marami sa kanilang hindi nakapasok sa lupang pangako, it's because of only one sin. And that is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. Ang tao hindi nagtatagumpay. Ang tao hindi makarating ng kanyang success. Hindi niya maabot ito kung wala siyang pananampalataya. Kaya nga, ang pinaka-reason dito, kung bakit marami sa kanilang namatay sa ilang pa lang.
Marami sa kanila na hindi nakarating sa lupang pangako dahil sa isang kasalanan, kawalan ng pananampalataya. O di ba maraming tumalikod ng mga kapatiran, kawalan ng pananampalataya. Kapag ka dumarating ang pagsubok, pagka nanghihina, imbis na lumapit sa Diyos, lumayo. Imbis na sa Diyos, manalangin kung saan-saan kumakapit. O di ba mga kapatid, yun ang nangyari sa kanila, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya, kung ating titingnan, noong panahon na yun, mga kapatid ko, nagkaroon ng kaguluhan sa kanila, mga kapatid. No? Kaya nga, ang sabi dito, sa ating leksyon, mga kapatid, they were discouraged by the problems they saw ahead. So they rebelled against God and their leaders. Their rebellion went so far that they were willing to stone Joshua and Caleb. Yun yung nangyari, mga kapatid, na pinupursige ni Joshua at ni Caleb, na kayang-kaya natin kasi alam nila merong Diyos silang kasama. Gusto na nilang patayin sa pamamagitan ng pagbabato, mga kapatid. At ang sabi sa ating leksyon, when we forget what God has done for us, we distort to present and don't see the future clearly. This results in discouragement, mga kapatid. Yan ang nangyayari. Mga minamahal na mga kapatid. Pag nakalimutan natin kung anong ginawa ng Diyos sa ating buhay noon, mga kapatid, hindi mo maaninag ang maganda mong kinabukasan, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga, ang sabi dito, mga kapatid, sa panahon na pagtingin mo parang hindi mo kaya, hingin mo sa Diyos ang kalakasan. Sapagkat sa Diyos, merong pagtatagumpay, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, nung dito na, mayroon nang nagsugo, meron nakarating doon, at pagdating doon, mga kapatid, meron tayong tinatawag dito. Alam nyo, merong sinabi dito yung mga taga-Ehipto. 14 verse 2. Sabi nila rito, mga kapatid, nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kay na Moises at Aaron. Sabi sa kanila ng buong sambayanan, namatay na sana tayo sa Ehipto. Di ba? Sana namatay na lang sila sa Ehipto. O di kaya ay mamatay na lang sana tayo sa ilang na ito. Kaysa mamatay doon sa labanan, mga kapatid. Di ba grabe yung kanilang pangunguna? Ang kanilang navoview, mga kapatid, babagsak talaga sila. Ang navoview nila, talo sila sa labanan. Pero nakalimutan nila, mga kapatid, no? Ang sabi pa nga dito, mga kapatid ko, hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? Yun ang gusto nila, bumalik na lang. Mga kapatid, o di ba ga? Pero alam nyo, mga kapatid, pakinggan niyo yung sinabi sa verse 5. Nang magkagayon, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan ng bayan ng Israel. Verse 6, si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephone, na mga kasama ng mga nagsiyasat ng lihim, ay pinunit ang kanilang mga damit. At ang sabi dito, mga kapatid, verse 8, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ito yung napakaganda ng binanggit ni Josue, mga kapatid. Sabi dito, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot, mga minamahal na mga kapatid. No? Actually, magpapadala na sana ulit ang Diyos ng salot, pero ang kagandahan noon, mga kapatid, nag-intercede na naman si Moises. Namamagitan na naman si Moises. Kaya nga alam nyo sa ating leksyon, pinakikita rito yung karakter ng Panginoong Jesus na kay Moises. Kaya nga sa sulat ni Mrs. White, isa sa best friend ni Moises, si Jesus. Di ba namatay si Moises? Hindi nawala yung lakas niya, hindi nanlabo yung kanyang mata, binuhay siya ng Diyos. And it was Jesus, no? Yung bumuhay sa kanya at dinala siya sa langit, mga kapatid. No? Kaya nga ang sabi dito, ang ganda ng description ni Moises sa Diyos. Pakinggan niyo nung siya namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang sabi ni Moises, at ngayon, idinadalangin ko sa iyo, hayaan mo ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa inyong ipinangako. At pinakita rito, ang Panginoon ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig.
Kung ang Diyos hindi ganito, mga kapatid, pagkatapos ng magreklamo at maghimagsik yung mga tao, pwedeng patayin ng Diyos lahat ito at gumawa ng ibang bayan na bago. Pero hindi ganun ang Diyos. It's because of His grace, His love, mga kapatid ko. Ang sabi dito, mga kapatid, ni Moises, hinihiling ko sa iyo, patawarin mo ang kasamaan ng bayang ito, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga, ang sabi dito sa verse 33, at inyong mga anak ay magiging palaboy sa ilang 40 taon at magdurusa dahil sa kawalan ninyo ng pananampalataya. Yun nangyari, mga kapatid. Kaya nga, kung inyong babasahin ito, dahil may parusa sa Israel na mahal na mga kapatid. Ang Diyos nag-alok ng paraan, ang Diyos nag-alok ng paraan upang sila makarating. Mayroong tulong ang Diyos, mayroong gabay ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. No? And then, kung ating titingnan mga kapatid, mayroon tayong lesson learned dito, no? Natutunang leksyon, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi dito, now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come, mga minamahal na mga kapatid. Ipinakikita po rito, mga kapatid, dinagdagan nila ang kapangasan ng kanilang pagrebuilde. Nung panahon na yon, kinilala nila ang kanilang pagkakamali, ngunit nagtiwala pa rin sila sa kanilang sariling lakas sa halip na sa Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, lagi nating naalala ang sabi ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Kapag ka nagtitiwala tayo sa sariling lakas, hindi ka magtatagumpay. Hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid, gaya ng ginawa ng Israel, mga kapatid ko. No? Kaya nga, isang lesson na pwede nating matutunan, mga kapatid, maging halimbawa sa atin yung ginawa nila. Sinulat yun para maging halimbawa at warning sa atin na huwag gayahin, mga kapatid. No? Kaya nga, hindi sila nakapasok. No? Karamihan sa kanila, hindi nakapasok sa lupang pangako. Ang sabi ni Apostol Pablo, 4:11 ng Hebrews, mga kapatid, let us labor therefore to enter into that rest, mga kapatid, upang huwag magaya ang sino man sa atin ng kanilang paghihimagsik, mga kapatid ko. Okay? Kaya ang ating leksyon, mga kapatid, napakaganda. Ang sabi dito, building our faith up is essential to keep presumptuousness away. Faith help us to cling to God's promises and to claim them, not to excuse our transgression, but to trust God's love and obey His commandments, mga kapatid ko. No? Kaya mahalaga yung pananampalataya natin na lumalalim, lumalago ng lumalago. Yung relasyon natin sa Diyos, palapit ng palapit, hindi palayo ng palayo, mga kapatid. No? Ganun ang napakaganda, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dito, kung ating titingnan yung pong mga verses dito, mga kapatid, sa pinakita ng leksyon natin, huwag mag-imbot, huwag sumamba sa Diyos-Diyusan, huwag mangalunya, huwag tuksohin ng Diyos, huwag magchismis. Nako, maraming chismosa, no? Kapatid, no? Alam mo ba yung mga chismosa, hindi lang sa babae? No? Meron din sa lalaki. Chismoso, no? Hindi naman pag babae na pag lalaki na chismosa, bayot 'yon. No? Meron dito. Kaya nga, sabi ito, mga kapatid, ginamit ni Pablo ang kanilang kwento bilang halimbawa upang huwag tayo magaya sa kanilang pagkakamali. At ang sabi dito, mahalaga ang pagpapalago sa ating pananampalataya. Mahalaga, mga kapatid. Dahil ang tanging rason kung bakit hindi nakapasok karamihan sa kanila, it's because of only one sin. Lagi nating ulit-ulitin. Unbelief, kawalan ng pananampalataya. Yan din ang maging rason kung hindi tayo makakarating sa langit dahil sa kawalan natin ng pananampalataya, mga kapatid ko. Okay? Siguro, Pastor, meron kang additional, no? Meron pa naman tayong oras? Ha? Wala na? Okay na? So, meron ba tayong tanong? Wala na? Parang nakangangalang kayo lahat yan. Okay, Okay, mga kapatid. Merong personal ministry si Brother Ben. Salamat po sa inyong pakikinig at binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay sa mga oras na ito at patuloy namin kayong inaanyahan na abangan po ninyo ang ating pong divine service, ang ating speaker, guwapong-guwapo at talagang ginagamit ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, Pastor George Panghulan. Abangan po ninyo, mga kapatid, and happy Sabbath sa inyong lahat.
po ng ating lesson study at sana ay marami po tayong natutunan. At patuloy lang po tayong pag-aaralan natin yung ating mga lesson sa ating mga tahanan upang kung kayo ay naririto ay lalo pa nating malalasap ang tamis ng mga mensahe na dala ng lesson po natin. At doon po tayo natututo at lumalago po tayo sa ating pananampalataya. Kaya yung mga may lesson dyan, yan yung palaging ulit-uliting babasahin para lalo nating maunawaan. Kasi kung isang bisis lang, parang hindi natin maunawaan gaano. Pero pag pinulit-ulit mo yan, kung halimbawa 7 araw, kasaysayan na yan na naganap noong unang panahon sa mga unang mga Kristiyano. Ngayon po ay tayo ay nasa panahon ng 10 minutong misyonero. Ng Panginoon sa kapanahonan at sa hindi kapanahonan ang tayo ay mangaral mga kapatid. Tayo ay mayroong mga panukalan itong darating na October at mamaya po ay mayroon tayong regular church board. Bagaman wala po yung ating head elder, ay nahabilin po sa akin na ako mag-chair sa atin pong church board mamaya pagkatapos ng AY program. So lahat po ng mga membro ng church board natin ay wag po kayong mawala sapagkat mahalaga po yung ating pag-uusapan sapagkat magkakaroon po tayo ng kasunod na crusade na ito ay parang part 2 po ng liwanag sa gitna ng pandemya, di ba mga kapatid? Yan. At tayo din po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may mga kaluluwa na atin pong nailapit sa Diyos. So ngayon, yung mga care group po natin, yung mga personal po natin, mga kapatid, ay wag po tayong tigil sa paghahanap ng mga kaibigan natin na pwede nating madala. Yan. Bagaman sa darating pa na October, mayroon pa tayong halos kulang-kulang 3 buwan na paghahanda. Yung ating tinatawag na yung paghahanda, ang tawag niyan, Sister Noemi? Yan. Yung ginagawa nating yung pagtawag niya, Pastor? Yan, ground preparation. Yan, maraming salamat. Yun, Sister Noemi, yung ibig ko sabihin. Ground preparation. So, lahat po tayo ay maghanda. Sister Pim, yan, po yan. Maraming kaibigan, Sister Pim. Yan po. So, lahat po tayo. At yung mga bagong binyag, sigurado din po ay may mga kaibigan. Malungkot po yung tao na walang kaibigan, walang kausap, walang kapitbahay, walang katukaran, walang katrabaho. Lahat po tayo mayroon yan. So, ito'y challenge sa bawat isa sa atin na kailangan po sa darating na October, kung gaano tayo karami ngayon, ay mayroon tayo lamang tag-isa, madala. Ganyan din karami po yun, mga kapatid. So, natutuwa po at nagagalak ang Diyos na makita na patuloy tayong naglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng mga ganito. Kasi iba't ibang mga talento po yung binigay sa atin ng Diyos eh. Mayroong mga talento yan na magaling magamusta, magaling ngumiti, at kahit walang ngipin ay ngumingiti, ay okay lang yan. Basta mahalaga ngumingiti, mga kapatid. At mayroon din naman magaling manalangin, magdalaw-dalaw doon sa may mga karamdaman. Yan po ang iba't ibang maibinigay sa atin ng Diyos na mga talento. So, gamitin po natin yan. At sabi nga doon ay, paano ba tayo magkaroon ng kaibigan? Ganito po yung gagawin natin. Halimbawa, may mga kapitbahay kayo. Misang araw ay magluto ka ng masarap. Sigurado, mga ina ng tahanan, yan, Sister Noemi, yan, magagaling magluto yan, Pastor eh. Magluto ka ng isang masarap na kalderita. Kung hindi ka marunong magpaturo ka. Pagkatapos na makaluto ng masarap na kalderita, magbukod ka. Ibigay mo doon sa kapitbahay mo. Yan. Siyempre, magtataka yun. Ay lalo-lalo, mahal ng kalderita kapag bumili doon sa kantin, no, mga kapatid. Pero yan, pagbigyan mo ng kalderitang baka, yan, special, magkakaroon kayo ng magandang relasyon, maging kaibigan. Pagkatapos niyan, sunod ay di naging kaibigan, sabihin mo, punta ka sa bahay. Sabi niya, mayroon akong masarap na luto uli. Doon ka kumain. Di pagkatapos, mga kapatid, di pagkain mo, wag na mo ng subo. Manalangin mo na tayo. O di natututo siya, mga kapatid. Ayan. Di naging makaibigan, magkalapit na kayo, ay di sabihin mo, kaibigan, sabi niya, sa darating na October, meron kaming magandang programa. Ang aming speaker ay si Pastor Panghulan sa loob ng 1 linggo. Ayan. So, yun. At yun ay maganda para marami tayong matutunan.
Oh, hindi makatanggi yan mga kapatid. Hindi makatanggi. Pag lagi mong laging kaibigan at lalo na kung nakuha mo yung kanyang FB, yan, lagi kayo mag-uusap. Pagdating ng oras niyan, hindi na kayo mahirapan na maanyayahan kasi na-prepare mo siya, mayroon kayong ground preparation na ginawa. Mga simpleng pamamaraan mga kapatid para makadala tayo ng mga kaibigan natin dito. Mahalaga kasi madala natin dito para makapakinig sila ng mga pabalita ng Diyos. At yan ay pag nakapakinig, katulad ni Brother Allen, wala siya dito ngayon, ay laging nag-uusap lang kami. Ay minsan nadala dito, yung last na topic ni Pastor tungkol sa Sabat, ay nagsimba na. Pati yung trabaho niya, iniwan niya. Tinanggal siya kasi pinaglalaban niya ang Sabat. Yan. Kaya yan mga kapatid, na mga pamamaraan, mga simpleng paraan, pero epektibo yan mga kapatid. So yun ang ating mga personal ministry yung gagawin. So sa darating na October, siguro gagawin natin to mga last week ng October, ay siguradong marami tayong may maanyayahan tayo. Isa lang mga kapatid, upang sa ganon ay magkaroon muli tayo ng crusade upang madala natin sila sa paanan ng ating Panginoon. So yung mga kapatid, ang simpleng tip sa atin para makaanyaya at makadala tayo ng ating mga kaibigan. Yung mga ating mga kasambahay na hindi pa natin kasama sa pananampalataya, kasama sa pamilya, pwede rin natin dadalhin dito sapagkat una dapat silang makakaalam ng katotohanan. So sa umagang ito, pagpalain po tayo. At mamaya, huwag tayong makalimot mga kapatid, yung mga membro ng church board, may mahalaga tayong pag-uusapan sapagkat para ito sa gawain ng ating Panginoon. Ipagkaloob po natin sa ating pong chorister ang closing song. Sister Perla. Sister Perla. Yan. Siya ang mag-lead ng ating awit. Closing song sa ating Sabbath School. Tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin ang Sabatong Buhay na si Jesus. Sabatong Buhay na si Jesus. Sabatong buhay na si Jesus ay magtatayo nga tayo. Kaya tayo ay mapanatag pag nangalit ang bagyo. Sabatong buhay, magtayo tayo. Sabatong buhay, magtayo tayo. Sabatong si Kristo may nagtatayo sa buwanginan, yaman ang siyang tinitingnan. May nagtatayo sa kasalanan, sa mundong kalayaan. Sabatong buhay, magtayo tayo.
pag-asang kaligtasan. Sa batong buhay, magtayo-tayo. Sa batong buhay, magtayo-tayo. Sa batong si Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pangunguna sa amin sa umagang ito, sa aming Sabbath School lesson, na naunawaan po namin ang inyong banal na mga salita sa pamamagitan ng leksyon na ito, na kung saan ay magbigay sa amin ng inspirasyon, kung saan kayo ay namatnubay noong unang panahon sa inyong mga naunang piniling mga leader. Na sa aming panahon ngayon ay nawa po madama ng bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pakikinig at pagsunod sa inyong banal na kalooban, upang kami patuloy na maglalakbay bilang mga mananampalataya sa sanlibutan ito, na kami ay nagtatapat sa inyo at sumusunod sa inyong banal na kalooban, upang kung sa gayon, Panginoon, tunay na lupain ng Kanaan na walang iba kundi ang langit na bayan ay amin pong marating, amin pong tatanggapin ang inyong gantimpala na buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, at yun din ang handa nyo kami sa ikalawang serbisyo na aming gagawin sa aming pagsamba sa inyo. Muli, patawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala na nagawa namin. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.